Niyanig ang buong gitnang silangan matapos maglungsad ng matinding military operation ang Estados Unidos at Iran na nagresulta ng pagkawasak ng 3 nuclear facility nito. Narito ang balita. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East, isang hakbang na itinuturing ng ilan bilang point of no return ang isinagawa ng Estados Unidos laban sa Iran. Sa isang hakbang na maaring magbago sa takbo ng kasaysayan at muling magpaalab sa tensyon sa Middle East, binomba ng Estados Unidos ang 3 pangunahing nuclear facilities ng Iran. Sa ilalim ng Operation Midnight Hammer, nangyari ang pambobomba sa Fordo, Natanz at Isfahan noong Linggo, Hunyo 22, 2025. Alas 3 ng madaling araw oras ng Middle East, alas 8 ng umaga naman dito sa Pilipinas. Ayon sa ulat, nagpakawala ang US Air Force B-2 Spirit stealth bombers, ang tinatawag na bunker buster bombs, sa Fordo Fuel Enrichment Plant, ang itinuturing na pinakasikreto at pinakaprotektadong nuclear facility sa Iran na nakabaon sa ilalim ng bundok. Ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang military action na isinagawa ng kanyang bansa na nagdulot ng malaking pinsala sa mga pasilidad ng uranium enrichment ng Iran, bagamat patuloy pa ang pagsusuri sa lawak ng pinsala. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Bago ang opisyal na talumpati, nagpost si Trump sa Truth Social ukol sa mga bomba na ibinagsak niya ng Fordo at ligtas na nakalabas ng Iranian airspace ang mga eroplano ng US. Sa kabila ng pambobomba, muling iginit ni Trump ang panawagan sa Iran na piliin ang landas ng kapayapaan sa halip na mas malawak pang karahasan. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Marin naman na kinundina ng Iran ang airstrike at nagbabala ng posibleng ganti, ayon sa foreign minister nito. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. Iran reserves all options to defend its security interests and people. Matatandaan na ilang oras matapos ang anunsyo ni Trump, nagpakawala ng ballistic missiles ang Iran patungong Israel. Hindi bababa sa 10 katao ang naiulat na nasugatan. Ayon sa mga ulat, natamaan ng Air Dome Defense System ng Israel ang karamihan sa mga missiles, kaya't minimal lamang ang naging pinsala sa mga lungsod tulad ng Tel Aviv. Samantala sa Estados Unidos, agad ding nagpatupad ng heightened alert ang mga otoridad sa New York, Los Angeles at Washington DC bilang pag-iingat. Pinaigting ang seguridad sa mga diplomatikong pasilidad at mga komunidad ng mga Hudyo laban sa posibleng ganti mula sa Iran o mga kaalyado nito. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.